Magandang umaga muli mga kapatid. Ngayon ay mag-uumpisa na tayo sa chapter 9 ng Lucas. At ang ating babasahin ngayon ay mula verse 1 to 9. Bago po natin basahin ang mga talatang ito, ay nais ko lang muling magbigay ng paunang pananalita o yung tinatawag na nating introduction. Dito po ay makikita natin na ang ating Panginoong Jesus ay mag-uutos, o iko-commission niya yung kanyang mga disipulo, at binigyan niya sila ng assignment na mangaral, mag-preach, na ipangaral ang salita o ang tinatawag na kaharian ng Diyos o ang ebanghelyo sa lugar na kung saan sila naroroon sa mga panahon na ito. So, dito makikita natin yung ginawa ng ating Panginoong Hesus. Sa verse 1 and 2, makikita natin doon na ang sabi diyan, ang ating Panginoon ay tinawag ang kanyang mga disipulo, at binigyan niya sila o may ibinigay siya sa kanila, o may ipinagkaloob sa kanila, And then ang pangatlo na ginawa ng Panginoon ay kanya silang ipinadala, Tinawag, pinagkalooban at ipinadala, So yun yung napakahalagang mga kataga na mapag-aaralan natin mamaya, And sa ganitong pangyayari, yung tinawag, pinagkalooban at ipinadala, kung familiar tayo sa Lumang Tipan, alam natin na may mga ganyang pangyayari, sa Lumang Tipan. At saan ngayon? Yung Israel, 'di ba, alipin sa Egypt, ang sabi doon, tinawag sila ng Panginoon, o sa madaling salita, iniligtas sila ng Panginoon, sa Egypt, at binigyan sila ng mga pangako, And then after nabigyan sila ng mga pangako ay pinapunta sila o ipinadala sila sa Kanaan, o yung tinatawag nga na Promised Land. And mas umurong pa tayo ng konti, kung kilala natin si Abraham, ganun din yung ginawa ng Panginoon sa kanya, di ba? Tinawag siya mula sa paganong bansa, sa tinatawag na Ur of the Chaldeans, Chaldeans, o ano mong pronunciation yan, Tinawag siya at pinangakuan din siya ng mga pagpapala ng Panginoon, at ipinadala din siya pinapunta din siya sa Promised Land o sa Kanaan. So yan po yung napakahalagang mga katotohanan na ating matutunghayan mamaya. And then sa verse 3 and 4 naman, ay makikita natin dito yung nilalaman o yung tawag natin dito yung konteksto ng kanilang pagtuturo o pagpapahayag, na kumbaga yung kanilang pagpapahayag ay sinabihan sila ng Panginoon na huwag kayong magdala ng pabigat. Wala kayong dadalhin, kahit tungkod, kahit pera, kahit supot, wala, basta umalis kayo at magpahayag, na kumbaga makikita natin dito na yung utos sa kanila ng Panginoon na magpahayag ay lang talaga ito, short term, pangmadalian. Hindi ito yung magmimisyon sila ng matagal na panahon, kung hindi pupunta lang sila sa mga malalapit na bayan at magpapahayag ng salita ng Diyos, na yung maliwanag na sinabi ng Panginoon sa kanila na huwag kayong magdadala ng kahit na ano. At yung mga katagang iyon mamaya ay makikita natin na mayroong mga mahalagang katotohanan na kailangan nating maintindihan. And then sa verse 6, makikita natin dyan na ipinapaliwanag dyan kung ano yung daladala nilang mensahe. Na in summary, ito'y tinatawag nga na the kingdom of God o ang kaharian ng Diyos, na tinatawag din naman na
ang mabuting balita. Ano? And then finally, sa kahuli-hulihan, sabi doon, yung king nung panahon na yon na si Herod the Tetrarch, kung tawagin. Kasi marami mga Herod sa Bible eh. Pero ito yung tinatawag na the Herod the Tetrarch. Ano? May mga nakadugtong sa kanyang pangalan kasi yun yung kanyang kapanahonan. Ano? Ay nagkaroon ng tinatawag na naguluhan siya nung mabalitaan niyang may mga ganong nangyayari. Ano? Nung nabalitaan niya na mayroong Jesus na nagpadala ng kanyang mga disipulo, at makikita nga natin na doon sa pagpangangaral ng kanyang mga disipulo ay gumawa pa nga sila ng mga miracles, nagpalayas ng mga inaalinan ng demonyo, nagpagaling ng mga may sakit. At nung mabalitaan ito ni Herod the Tetrarch, naguluhan siya. Kasi yung balita na dumating sa kanya, ang sinabi sa kanya ay nabuhay yata si John the Baptist. Kung alam natin ang kasaysayan ni John the Baptist at saka ni Herod, pinapugutan niya si John the Baptist eh. So nung nadinig niya yun, sabi niya, hindi ko ba napatay yun? Alam ko pinugutan ko ng ulo yun. Pero mayroon pang iba, sabi niya, mayroong mga matatandang propeta na nabuhay yata, mga ganyan. So nung marinig niya ito, naguluhan siya. At nagtanong siya sa kanyang sarili, sabi niya, who is this about whom I hear such thing? Sino ba itong mga naringgan? Sino kaya ito na kung ano-ano yung mga naririnig ko na kanyang ginagawa? So, yun yung mga makikita natin dito sa mga pag-aaralan natin ngayong umaga. So bago po natin basahin ang salita ng Panginoon sa aklat ng Lucas chapter 9 verse 1 to 9, ay manalangin muna po tayo. O aming Panginoon at Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami nga po ay lumalapit sa inyo sa umagang ito dahil amin pumuling papakinggan ang inyong salita. Na ang salitang ito ay kinikilala nga po namin na walang labis, walang kulang, at ito ay banal at walang hanggang salita. Kung kaya't kami po'y lumalapit sa inyo na inaamin ang aming kakulangan ng pangunawa, ang aming kakayanan na matanggap ang mga katotohanan ito, Panginoon. At alam din namin na sinabi nyo nga sa mga naunang pag-aaral na nga namin na ito po ay, ang mga salitang ito ay kailangan namin. Kailangan namin ng higit pa sa kinakain ng aming laman na mga pagkaing pisikal. Higit pa sa tubig na aming iniinom at higit pa actually sa oxygen na aming nilalanghap upang mabuhay. Dahil ang salitang ito, Panginoon, ay kailangan ng aming kaluluwa upang patuloy kaming lumago at makapagpuri sa inyong pangalan. Kung kaya't sinasamo namin na ang inyong banal na Espiritu nawa ang kumilos sa aming buhay, sa aming puso't isipan, upang ang mga salita nga po ninyo ay aming mapakinggan, maunawaan, at maisabuhay. Ito ang aming dalangin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Luke chapter 9, verse 1 to 9. Pakinggan po natin ang salita ng Panginoon ng may pagpapakumbaba. Pagkatapos ay tinipon ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kapangyarihan at otoridad sa lahat ng mga demonyo at magpagaling ng mga may sakit. Sila'y isinugo niya upang ipangaral ang kaharian ng Diyos at upang magpagaling ng mga may sakit. Sinabi niya sa kanila, huwag kayong magdala ng kahit ano sa inyong paglalakbay, kahit tungkod man, o supot, o tinapay, o salapi. At huwag ding magkaroon ng 2 tunika. Sa alinmang bahay kayo pumasok, doon kayo tumigil, at buhat doon ay umalis kayo. Saan man kayo hindi tanggapin, sa pag-alis ninyo sa bayang iyon, ay ipagpag ninyo ang alikabok
sa inyong mga paa bilang patotoo laban sa kanila. At sila'y umalis at nagtungo sa lahat ng mga nayon na ipinangangaral ang magandang balita at nagpapagaling ng mga may sakit sa lahat ng lugar. Nabalitaan noon ni Herodes na tetrarka ang lahat ng nangyari at siya'y naguluhan, sapagkat sinabi ng ilan na si Juan ay muling binuhay mula sa mga patay at ng ilan na si Elias ay nagpakita at ang mga iba na isa sa mga propeta noong unang panahon ay bumangon. Sinabi ni Herodes, si Juan ay pinugutan ko ng ulo. Subalit sino itong taong ito na marami akong narinig tungkol sa kanya ng gayong mga bagay? At pinagsikapan niyang makita si Jesus. Purihin ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita na hindi nagkukulang, walang pagkakamali at eternal o banal. Nawa siya ang patuloy na magtanim nito sa ating mga puso at isipan. May tanong ako. Ano ang gusto nyo? Kung magasagutin ninyo sa inyong sarili yung tanong na ito. Do you want to be king or do you want to be in the kingdom? Anong gusto nyo? Kayo yung hari o kayo ay nakatira lang sa kaharian ng hari? Okay? Yung tanong na ito ay kung sasagutin natin ito, ay may kinalaman sa mga pag-aaralan natin ngayon. Kasi pag sinabi na ang ibig sabihin nito, kung kayo ang hari, kayo yung masusunod. Kayo yung magdidesisyon kung ano yung gusto nyong pangyarihin o kayo yung magdidesisyon kung kailan nyo gustong pangyarihin ang mga gusto nyo. O sa madaling salita, kung ano yung gusto nyo, siyang masusunod. Kung kayo yung hari. Pero kung kayo naman ay nakatira sa kaharian, kayo ay nakadepende sa kung ano ang gusto ng hari. Kaya hindi kayo ang magdidesisyon, kundi susunod kayo sa desisyon ng hari. Kung kaya't ito pa yung isang tanong. Gusto nyo ba na ang buhay ninyo o ang basihan ng inyong buhay ay nakadepende lang talaga sa Diyos? Yung bang ang Diyos ang magsasabi kung ano ang tama at kung ano ang mali? O ang Diyos ang magsasabi kung ano ang mabuti at kung ano ang masama? Na nakadepende lang talaga kayo sa mga katotohanan na sinasabi ng Diyos? Or yung kayo sa sarili nyo at hindi ang Diyos ang magsasabi sa kung ano ang makakabuti sa inyo o kung ano ang tama para sa inyo o kung ano ang maganda o kung ano ang kaaya-aya. Yan. Okay? Dahil yung mga katanungang iyan, ang sagot sa mga katanungang iyan ay may kinalaman sa tinatawag nga nating kaharian ng Diyos. So, dito makikita natin sa pag-aaralan natin tatlong bagay. Una, pag-aaralan natin yung sino nga ba ang hari? Who is the king? Sino ang hari?
na kumbaga makikita natin dyan na sa verse 1, 2, and 9, lalong-lalo na, ay ipinapaliwanag sa atin kung sino yung dapat talaga na hari o karapat dapat na maging hari. Pangalawa, makikita natin dito na kung mayroong hari, siyempre, mayroon ngang kaharian. So ano nga ba itong kaharian na ito? What is the kingdom? Na kumbaga, maintindihan natin na yung kaharian na ito ay yung iniutos ng Panginoon na siyang ipangaral ng kanyang mga alagad. So ano ba ito? Ano ba ibig sabihin ng kingdom of God o ang kaharian ng Diyos? Na actually, ang kaharian ng Diyos ay sinasabi rin na ito nga yung ebanghelyo ng Panginoong Yesus. And then ang pangatlo, makikita natin dito yung ano ba ang mensahe na dala-dala o na nakapaloob sa tinatawag na kingdom of God o kaharian ng Diyos. Na kung makikita natin, sa mensahe na nakapaloob dito ay nandoon nga yung utos ng Panginoon sa verse 3 and 5 sa kanyang mga disipulo na sinasabi niya, huwag kayong magdala ng kahit na o sa madaling salita, huwag kayong magdala ng baon. Umalis kayo pero huwag kayong magdala ng baon. Bakit nga? Ano nga kaya yung mensahe na yun? Okay? So, buksan natin ngayon yung ating mga Biblia, o pakinggan nyo na lang siguro dahil hindi naman natin, nabasa naman na natin. Sa verse 1 and 2, makikita natin dito kung sino yung hari. Who is the king? Yun yung una nating sasagutin. Dito makikita nga natin na si Herodes, di ba? Yung sinabi ko na sa inyo kanina, na nung mabalitaan niya yung mga ginawa ng mga disipulo ng Panginoong Hesus na kanyang pinahayo, ay nagtanong siya, sino ba ito na nariringgan ko ng kung ano-ano na kanilang ginagawa? Kumbaga, kung babasahin natin sa verse 1 and 2, nandyan yung sagot sa tanong ni Herodes kung sino ba ito? Yung tinatanong, sino ba ito? Okay, balikan natin yung verse 1 and 2. Ito yung sagot sa tanong ni Herodes kung sino ba ito, sabi niya. Di ba? Pagkatapos ay tinipon ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kapangyarihan, otoridad sa lahat ng demonyo at magpagaling sa mga may sakit. Sinugon niya sila upang ipangaral ang kaharian ng Diyos at upang magpagaling ng mga may sakit. Sa ginawa ng Panginoong Hesus, nandoon yung sagot kung sino ba siya. Sino ba itong hari na ito? Siya o si Jesus ay nagbigay ng utos. Si Jesus ay nagbigay ng kapangyarihan at si Jesus ay nagsabi na humayo kayo. Lalo na ang mga Hudyo, pag narinig nila itong pananalitang ito na ginawa ng Panginoon, alam nila kung sino yung kanyang o kung ano ang kanyang sinasabi. Dahil nga sa lumang tipan, nabanggit na natin kanina, na ang Diyos lamang ang gumawa ng ganito sa lumang tipan. At ano nga yung kanyang ginawa? Yung Israel, nung sila ay inaalipin, ano yung ginawa ng Panginoon? Tinawag niya yung bansang Israel na kanyang pinili sa panahon pa nga ni Abraham at inilabas niya sila sa Egypt upang sila ay dalhin sa Promised Land. At si Abraham nga ay ganun din ang ginawa ng Panginoon. Tawagin siya sa paganong bansa sa Ur at binigyan siya ng mga pangako
na nag-utos din sa kanya na umalis sa diyan, pumunta ka sa kung saan kita dadalhin, di ba ganun yung sabi ng Panginoon. At doon ay dinala nga siya sa Promised Land. So itong pagtawag ng Panginoong Yesus ay nagpapatunay kung ano ang sagot o nagsasabi kung ano ang sagot sa tanong ni Herodes na, sino ba ito? Sino ito? Nagpapakilala ang Panginoong Yesus bilang Diyos. Diyos na nasa o nagkatawang tao. Yun yung maliwanag na sinasabi dito ng Panginoong Yesus. Siya yung hari. Sino ang hari? Si Jesus, ang hari ng mga hari. At dito, syempre, si Herodes, siya ay hari nung panahon na yon. At dahil andito si Jesus bilang hari, kung kilala natin si Herodes, kung nabasa natin yung kanyang buhay, siya ang hari na takot na mayroong umagaw sa kanyang trono. At dahil nandito si Jesus, takot siya na mayroong threat, ika nga, o yung banta sa kanyang kaharian. Pero alam nyo, yung iniisip ni Herodes na banta, dahil andyan ang hari na si Jesus, ay mababaw na pag-iisip na banta. Bakit? Kasi ang kaharian ni Herodes o ni Herod ay physical, temporary. O yung tinatawag natin na ito ay kaharian na hindi naman talaga magtatagal. Kahit ano, sa kasaysayan nakita natin, kung ilang siglo lang o siguro ilang taon lang tumagal ang kaharian ni Herodes. Kahit na takot siya, pinag-ingatan niyang mabuti na hindi mawala sa kanya ang trono, pero nawala pa rin. Pero ano bang klaseng, kung ikukumpara ang kaharian na Herodes na kanyang iniingatan sa kaharian na tinatawag nating Kingdom of God na siyang itinatatag ng ating Panginoong Yesus na talagang hari na dapat kilalanin, ay malayo. Bakit? Kasi ang kaharian ni Herodes, sabi nga natin, ay sa mundong ito lang. Pero ang kaharian ng Diyos na itinatatag ng ating Panginoong Yesus ay sa totoo lang, hindi galing sa mundong ito. Ano? Hindi po ito tinatawag natin na binuo sa pamamagitan ng anumang bagay sa mundong ito. Kung hindi, ito po ay mas dakila kaysa sa kaharian ni Herodes. Dahil ang kaharian na itinatatag ng Diyos ay yung tinatawag nating eternal kingdom. Na kumbaga, ito yung kaharian na kailanman hindi mawawala, hindi lilipas. Walang hanggan. Kumbaga, kung kaya anong sinasabi sa atin dito? Kung tayo ay nagtitiwala lamang o nakakapit lamang sa kaharian ng mundong ito, ay hindi natin makakamtan yung kahariang itinatatag ng Diyos na tinatawag na nating the eternal kingdom. So, ano nga ba talaga kasi itong kaharian naman na ito? So makita natin kung sino ang hari. Si Jesus, yung hari na nagtatatag ng kahariang na tinatawag nating kahariang walang hanggan. Kahariang walang kapantay. Kahariang pinaka dakila sa lahat. Ngayon ang tanong na susunod, ano nga ba itong kaharian na ito? Ano ba ang nakapaloob dito? Bakit ganun siya kadakila? Bakit tinatawag nating
eternal siya. Ano? May dalawang bahagi. Ano? Ang kahariang ito ay hindi yung kaharian na napapaligiran ng malalaking pader. Diba? Nakita na tayo ng mga ganung picture, ano? Na palasyo, di ba? Actually, kung pupuntahan natin ang Malacanang Palace o White House, medyo maliliit pa yung mga pader nila eh. Ang mga kaharian nung unang panahon, kung nakakapanood tayo ng mga palabas, ano? Yung mga pader nila malalapad. Bakit? Kasi may parang malapad na pader, tapos may doon sa pinakaibabaw nun, parang balcony. Kasi nandoon yung mga armas nila na pang-protekta sa mga mananakop. At pati yung mga sundalo, nandoon din sila para harangin yung mga gustong sumakop sa kaharian. Ganon yung ang tawag natin dito, katibay. Ano? Pero hindi po yun yung kaharian na tinutukoy dito tungkol sa Kingdom of God. Ano? Hindi po physical na kaharian na ganun. Or hindi siya yung kaharian na pag sinabi natin, the Kingdom of Saudi Arabia. Di ba? Pag sinabi mong ganun, titingnan mo sa mapa, makikita mo yun. Di ba? Mayroong tinatawag natin na perimeter line. Alam mo kung saan yun. Alam mo kung saan yung sakop yun. Pag sinabi natin Philippine Area of Responsibility, o kung sabihin natin the Kingdom of the Philippines. Yeah. Kung ita-translate mo yun. Ganun makikita mo sa mapa. Ganun yung kingdom sa lupa. Pero yung Kingdom of God, hindi po ganun. Hindi po natin pwedeng i-drawing sa mapa yung Kingdom of God. Bakit? Kasi, sabi nga natin, hindi po ito physical na napapaligiran ng malalaking pader, kung hindi, pag sinabing kaharian ng Diyos o Kingdom of God, ito po ay tumutukoy sa authority. Ano? O ito po ay tumutukoy sa kung yung pamumuno. Ano? Ito ay tumutukoy sa pamumuno o authority ng Diyos sa buhay o puso ng tao. Ano? So, pag sinabi natin Kingdom of God o kaharian ng Diyos, ito po ay yung pamumuno o yung authority ng Diyos upang pamunuan at isabuhay ng mga tao ang pamumuno ng Diyos sa kanilang mga buhay. Ano? So yun po yung tinatawag nating isang larawan ng kaharian ng Diyos o Kingdom of God. Ano? Yung kung papaano ang Diyos ay nasusunod o papaano ang Diyos na namumuno sa atin. Ano? Siya yung otoridad natin, siya yung sinusunod natin. Ano? At mahalaga na maintindihan din natin na pag sinabing Kingdom of God o kaharian ng Diyos, hindi po tayo ang nagtatatag nun. Wala tayong kakayanan na tayo ang magtayo. Hindi po. Wala po tayong kakayanan gawin yun. Pag sinabing Kingdom of God, kaya nga tinatawag na Kingdom of God, dahil ang Diyos lang talaga ang makakapagtayo nun. O siya lang ang nagtatayo nun. Siya lang ang nakakapagdala ng o nakakapag tawag natin construct, sabihin na lang natin. Although hindi talaga physical. Ano? So wala tayong kahit katiting na pwedeng idagdag doon para buuin yung Kingdom of God. Kumbaga, itong tinatawag na kaharian ng Diyos ay masasabi natin na ito yung kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa buhay ng mga taong nagpapasakop sa Kanya. At dahil ito ay kapangyarihan na kumikilos sa buhay ng tao, walang magagawa ang tao para ito ay palaguin, para ito ay patatagin. Ano?
pwede nating sabihin na yung kaharian ng Diyos ay pwede nating tanggapin. Yan, pwede yan. Tinatanggap mo ang kaharian ng Diyos. Pero hindi mo pwede itong ipamana o ibigay sa iba. Hindi ikaw may kakayanan. Ang Diyos lang may kakayanan. Pwede mong tanggihan naman ang kaharian ng Diyos kung ayaw mong tanggapin. Pwede mong tanggihan. Pero hindi mo pwedeng sirain. Wala kang kakayanan para ito ay sirain. Dahil nasa Diyos lang talaga ang may kakayanan para buuin at para patatagin ang kaharian ng Diyos. Pwede tayong manalangin. Ano? 'Di ba? Mayroong sa the Lord's Prayer, Thy kingdom come. Pwede tayong manalangin na gano'n, na ang kaharian ng Diyos ay sumaatin. Na ang kaharian ng Diyos ay dumating. Pwede nating ipanalangin yan. Pwede rin nating ipanalangin yung Matthew 6:33, seek the kingdom of God. Diba? Pwede nating hangarin o ipanalangin na ito ay ating makita o matagpuan. Pero wala talaga tayong kakayanan na tayo ang magdala o tayo ang magbigay. Kumbaga, ang pag sinabing kaharian ng Diyos, ito ay lahat gawa ng Diyos. Anong mayroon tayo sa kaharian ng Diyos? Tumanggap. Yun lang ang kaya nating gawin. Yung tumanggap, or pwedeng tayo ang gamitin ng Diyos para ang kaharian ng Diyos ay maipahayag sa iba. Ano? Kasi pwede nating kumbinsihin o pwede tayong gamitin ng Diyos para maipaliwanag natin sa iba kung ano ba itong kaharian ng Diyos. Pwede tayong gamitin ng Diyos para sabihin na lang natin, kumbinsihin ang mga hindi naniniwala dito. Ano? Actually, pwede nga rin tayong, di ba, dumanas ng pag-uusig o ng kahirapan o yung tinatawag nating suffering dahil sa kingdom of God. Ano? Pero yun lang ang pwede nating gawin. Ang pagtatatag at pagbubuo o pagdadala nito ay sa Diyos lang lahat. Dahil ang tawag natin dito ay ang regalo ng Diyos sa mga nananampalataya sa Kanya. Okay. So, ang isa pang dapat nating maintindihan ay bakit nga ba tinatawag na ang kaharian ng Diyos ay ebanghelyo or good news? Para masabi natin o para maintindihan natin na ito kung bakit tinawag itong good news o ebanghelyo, ay balikan natin yung tinatawag na unang kasalanan. Nung si Adam and Eve ay tuksoin ni Satanas, ano ba ang talagang nangyari doon? Ano yung mensahe ni Satanas kung bakit natukso si Adam and Eve? Sinabi ni Satanas sa kanila, na alam nyo ba na mayroon pang mas mabuting buhay kaysa sa buhay nyo ngayon na ibinigay ng Diyos? Alam nyo ba na mayroon pang mas magandang kaharian kaysa sa kaharian na kinaroroonan nyo ngayon? Alam nyo ba na mayroon pang kagalakan ng higit sa nararanasan nyo ngayon? Mayroon pang satisfaction kaysa sa nararanasan nyo ngayon. Yun yung sinabi ni Satanas sa kanila. Kumbaga, mayroon pang fulfillment. Yung bang, hindi ko maisip yung fulfillment sa Tagalog. Yung bang, yung makuha mo ang lahat ng gusto mo. Ano? Yung makamtan mo ang lahat ng kaligayahan. na gusto mo. Ano?
Pero sabi ni Satanas, makakamtan lang ninyo yan nang wala ang Diyos. Yun yung sinabi ni Satanas sa kanila. Makakamtan lang ninyo yung lahat ng iyan na mas mabuti kaysa nararanasan nyo ngayon kung wala ang Diyos. And alam natin yung kwento na natukso si Adam and Eve. Naniwala sila na mayroon pa daw mas maganda kaysa nararanasan nila sa kaharian ng Diyos. At alam natin ano nangyari. Dahil naniwala si Adam and Eve, natukso sila at nagkasala, kinain yung bungang ipinagbawal ng Diyos, napunta tayo sa tinatawag na kapahamakan. Napunta tayo sa tinatawag na pagkawasak. At sa sitwasyon na iyon, na kumbaga ang kalagayan ng tao nung magkasala ay napunta sa tinatawag na self-destruction. Papunta na talaga sa pagkawasak. Papunta na talaga sa tinatawag na walang hanggang kaparusahan ng Diyos dahil sa kasalanan. Sa sitwasyon na iyon, kaya tinawag na good news. Bakit? Kasi hindi tayo pinabayaan ng Diyos na manatili sa ganoong kalalagayan na papunta sa kapahamakan. Ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak. Kaya tinawag na good news. Na kumbaga, sa ganong kalalagayan, pinadala niya ang kanyang bugtong na anak upang magkatawang tao na siyang kasi-celebrate lang natin nung nakaraan, pinanganak sa sabsaban upang tayo ay iligtas sa tiyak na kapahamakan. Upang tayo ay iligtas sa pagkaalipin sa kadiliman. Upang tayo iligtas sa kaharian ni Satanas, ika nga. At bigyan niya tayo ng pagkakataon na muling maibalik sa tinatawag na everlasting o walang hanggang kaharian ng Diyos. Dahil sa kanyang biyaya at awa, nabigyan niya ulit tayo ng buhay, ng totoong kagalakan, ng totoong pagmamahal na sa kanya lamang natin matitikman. Kumbaga, yung pagliligtas sa atin ng Diyos ay ang pagpapalaya sa atin sa bondage, ika nga, o sa pagkaalipin sa kadiliman o sa kasalanan na mayroon ang mundong ito. May sinabi si John Piper, kung kilala niyo si John Piper, isa siyang Baptist Reform Baptist. Sabi niya, ang kahulugan daw ng pagkahulog ni Adam and Eve sa kasalanan ay yung nung tinukso sila ni Satanas, nagkaroon sila ng tinatawag na sukdulang pagnanais na maging malaya. Naipasok ni Satanas sa kanilang isipan yon na nagkaroon sila ng pagnanais, sukdulan, ika nga, supreme pleasure, na maging independent. Na kumbaga, pag sinabing independent, yung sila ang magdidesisyon. Wala silang tatanungin, sarili lang sila magdidesisyon. Yung magdidesisyon at mag-iisip kung ano ang totoo, kung ano ang tama, kung ano ang maganda. Sa halip na magtanong sa Diyos o magtiwala sa Diyos. Na kung saan siya talaga yung tinatawag na nating katotohanan.
Siya yung totoong ilaw. Siya yung basihan ng kung ano ang tama at kung ano ang mabuti. So yung sabi ni John Piper, the essence of the fall is preferring to be God rather than to enjoy God. Gusto mo ikaw yung Diyos sa halip na i-enjoy mo ang kabutihan ng Diyos. At alam niyo kung anong sabi niya? Yung paniniwala na iyon na sinabi ni Satanas sa kanila na pwede kayong maging katulad ng Diyos ay totoo at hindi totoo. May katotohanan at mayroong kasinungalingan. Bakit? Sino nakatanggap sa inyo ng bulaklak nitong Kapaskuhan? Mayroon ba? Di ba pagka may mga okasyon, nakakatanggap tayo ng mga bulaklak. At yung lalo na yung tinatawag natin na rosas, di ba? Yung rosas, yung rose, maganda yun, di ba? Pero ang tanong, yung rose na tinanggal mo sa puno, maganda, mabango. Ano? Ilang araw tumatagal yon? Maganda siya, pero hanggang kailan mananatili yung kanyang kagandahan? Kumbaga, ang Diyos ay ang, sabihin na lang natin, bulaklak na hindi nangangailangan ng tubig, hindi nangangailangan ng lupa, hindi nangangailangan ng ugat para manatiling magandang bulaklak. Self-sufficient siya. Wala siyang kailangan kahit ano at mananatili siyang Diyos, mananatili siyang dakila, mananatili siyang eternal. Pero tayo, nakatanim tayo sa Diyos. Nakakabit tayo sa Diyos. At sa Kanya natin kinukuha ang lahat ng kailangan natin para mabuhay. Kung kaya't, kung susundin natin, o dahil sinunod ni Adam and Eve, yung sinabi niya na humiwalay kayo sa Diyos, putulin ninyo ang inyong kaugnayan sa Diyos, at magiging katulad kayo ng Diyos. Sabi nga natin, totoo yun at hindi. Bakit? Kasi, yun nga, yung bulaklak, pag pinutol mo sa kanyang sanga, inalis mo siya sa kanyang puno, maganda. Pero saan papunta yon? Matutuyo. Malalanta, matutuyo. Or, tawag natin, mamamatay. So, ganun din yung nangyari nung si Adam and Eve ay nagkasala. Nung si Adam and Eve ay pinili na humiwalay sa Diyos sa halip na manatiling nagpapasakop sa Diyos. Kasi, nung ginawa nila yon, oo, pansamantala. Di ba? Hindi naman sila namatay agad. Di ba? Akala nila totoo yung sinabi ni Satanas. Pero nung ginawa nila yon, alam natin, dumating yung kamatayan. Dumating yung hangganan ng buhay. Dumating yung lahat ng mga nararanasan natin ngayon na ayaw nating maranasan. Na hirap, sakit, kabiguan. Dahil yun yung katotohanan yan. At yung pagpapahayag ng kaharian ng Diyos
ay yun yung mensahe nun. Yun yung tinatawag na good news nun. Na kumbaga yung kalalagayan ng tao na papunta tiyak sa kapahamakan ay inabot ng Diyos sa pamagitan ng kanyang anak. Na kumbaga sa kalalagayan ng tao na iniisip ng tao na kahit naman wala ang Diyos ay mabubuhay siya. Pero hindi niya alam na kung wala ang Diyos, tulad nga ng isang magandang bulaklak, yun ay pansamantalang kagandahan lamang. Na kumbaga, maliwanag yung sinasabi ng salita ng Diyos, Matthew 6:33. Na kung uunahin natin ang kaharian ng Diyos, ano mayroon? Seek first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Sa kasalanan, binaliktad yun. Inuna yung all these things, pero hindi hinanap ang kaharian ng Diyos. So kung mananatili ka sa all these things, anong kahantungan mo? Chap. Pansamantala lang yan. All these things na yan. Kahit buong mundo, pansamantala lang yan. Pero kung uunahin mo ang kaharian ng Diyos, yung all these things na yan, kayang ibigay sa iyo ng Diyos. Actually, sabi nga ni Pablo sa ibang bahagi ng sulat niya, yung iniisip mong all these things, mas higit pa dyan ang kayang ibigay sa iyo ng Diyos. Mamamangha ka na may ganun higit pa pala sa iniisip mong akala mo yan na yun. Kumbaga, ang isa pang makikita po natin dito, doon sa verse 3, puntahan lang natin. Yung sinabi sa kanila ng Panginoon, nung pahayuin niya sila, huwag kayong magdala ng kahit na ano. Di ba? So ang tanong, bakit nga ba hindi sila pinagdadala ng kahit na ano? Magmi-mission sila, hahayo sila. Pero hindi sila magdadala ng kahit na ano. And isipin natin, nung kanilang panahon, wala silang mga masasakyan na mabilis. So kahit siguro kung yung pinuntahan nila ay buong Las Piñas lang, umikot sila sa buong Las Piñas, magugutom sila, mapapagod sila, mapapawisan sila. Pero sabi ng Panginoon, huwag kayong magdala ng kahit ano, kahit tungkod, kahit pamalit ng damit, kahit kunting salapi, wala kayong dadalhin. Ano? Ako, madalas din ako umaalis ng bahay para mamalengke. So, hindi naman talaga ako nagdadala ng pamalit, ng damit. Kasi babalik din naman ako agad. Di ba? Although may dala akong pera kasi wala naman akong mabibili kung wala akong dalang pera. Ano? Si Sterling, alam ko na madalas ding umaalis yan para maglakad naman. Ano? So hindi rin siya nagdadala sa tingin ko ng pampalit. Kasi saglit lang naman, uuwi din naman siya. So maaaring yun yung dahilan, kaya hindi nga pinagdala ng Panginoon sila. Ano? Kasi dyan lang naman kayo sa malalapit na bayan-bayan. Ano? Or, maaaring isipin natin na kaya hindi na sila pinagdala ng Panginoon ng kahit ano, kasi yung gagawin nila ay importante. Magpapahayag ng mabuting balita. So dapat wala silang pabigat. Ano? Di ba? Dapat nakakonsentrate sila doon sa kanilang goal o kanilang layunin na makapagpahayag ng salita ng Diyos. Yung binabasa ko nga na libro, yung maliit na libro ni J.C. Ryle, sabi niya, ang maaring isang dahilan daw kung kaya't hindi o sinabihan sila ng Panginoon na huwag magdala ng kahit na ano sa kanilang paghayo ay upang turuan sila ng Panginoon na
bilang mga minister of the word, mga ministeryo ng salita o tagapagpahayag ng salita ng Diyos, ay dapat matutong mamuhay ng simple lang. Yung hindi naghahanap ng ano pa mang bagay sa mundong ito, kundi kung ano yung nandyan, diba, sabi ni Pablo, I've learned to be content. Kung marami, masaya siya. Kung konti, masaya din siya. Yun ang sabi ni Pablo. Maaring yun daw yung itinuturo din ng Panginoon sa kanila. Pero maaring ang isa sa talagang dahilan na siya din namang makikita nating magandang dahilan ng Panginoon kung bakit hindi niya sila pinagdala ng kahit ano, kasi hindi talaga ipinaliwanag dyan ay ganito. Ang mensahe na sinasabi natin na kaharian ng Diyos ay ang kaharian ng Diyos ay ang importante sa lahat. Kung ikukumpara mo ang kahalagaan ng Kingdom of God sa mundo, o sa lahat ng bagay na mayroon sa mundong ito, mas mahalaga ang kaharian ng Diyos. Yan yung nilalaman ng mensahe. Na kumbaga, tinuturuan ng Panginoon ng kanyang mga alagad at maaring, siyempre, para sa atin din ngayon na nag-aaral nito, na kung talagang kinikilala natin, tinatanggap natin na ang kaharian ng Diyos o yung Kingdom of God ay ang pinaka-importante sa lahat, na hindi natin ipagpapalit sa ano paman sa mundong ito. Tapos, pagkatapos mong mag-preach ay, nakikita niyo ba yon? Meron pa rin ngayon kamakailan lang nakakita ako noon Habang nangangaral, may mga kasamaan siyang may daladalang supot. Hindi mo pwedeng gawin yun sa mga hindi kumikilala sa Panginoon. Na habang sinasabi mo, pahalagahan ninyo ang kaharian ng Diyos dahil ito ay pinakamahalaga sa lahat. Tapos nanghihingi ka sa kanila ng abuloy o nanghihingi ka sa kanila ng, diba? So sabi ng Panginoon, huwag kayong magdala ng kahit ano. Ang ibig sabihin niyan, ipakita ninyo na ang inyong daladalang mensahe ang pinakamahalaga talaga sa lahat. At kumbaga, ang ano paman na mayroon ang mundong ito ay hindi maikukumpara dahil ang kaharian ng Diyos ang talagang mayroong maibibigay na buhay na ganap, buhay na kasiya-siya. Nandyan yung totoong satisfaction sa kaharian ng Diyos. Sa aking buhay na bilang isang lingkod ng Diyos, nung umpisa na ako'y naglingkod sa Panginoon, malaki-laki yung simbahan na pinaglilingkuran ko noon. Mayroon akong talagang tinatawag na, tawagin mo na salary, tamang salary, kung ano yung tawag natin, minimum na tinatanggap ng mga nagtatrabaho sa Metro Manila noon, mas mataas sa amin. Mas mataas ang ibinibigay sa mga worker ng church. Lalo-lalo na mga pastor. Pero alam natin na nung naging independent tayo, nawala yun. Alam nyo, hindi ko itatago sa inyo na may mga pagkakataon din sa buhay ko, kahit na ipinapangaral ko, ako mismo nangangaral na sinasabing ang Kingdom of God o ang kaharian ng Diyos ay pinakamahalaga
sa lahat. Pero may mga pagkakataon sa buhay ko na naghangad din ako. At alam nyo, sa mga pagkakataon na iyon, ay ipinapakita sa akin ng Panginoon na ang tawag natin dito, kabahagi pa rin talaga ako doon sa pagkakasala ni Adam and Eve. Na hindi pa lubusang nasasakop ng kaharian ng Diyos ang aking puso o ng aking buhay. Na nandyan pa rin yung pag tumitingin ka sa mga magagandang bagay ng mundong ito na tinatamasa ng iba, ay mag-iisip ka, sana ako rin. Yung tinatawag nating sana all. Pero sinasabi nga natin, bilang mga nananampalataya sa Panginoon, bilang lingkod ng Diyos, bilang naniniwala sa Kingdom of God, na ito talaga ang tunay na dapat nahangarin ng isang nananampalataya, ay dapat ihingi natin ng tawad sa Panginoon pagka dumarating tayo sa ganong sitwasyon. May kanta tayo sa hymnal natin, yung Psalm 23. Gusto kong tingnan natin yun. Sinasabi kasi natin dito, di ba? Di ba ang Panginoon ang aking pastor, wala na akong hahanapin pa. Totoo yan. Wala ka na nga ba talagang hinahanap pa kung ikaw ay nasa Diyos? Yun sana ang dapat bilang isang mananampalataya. At sabi pa niyan sa bandang huli, sasaakit aking laging tataglayin kahit saan, habang ako'y nabubuhay, doon sa templo ng Diyos magiging aking tahanan, lalagi kailanpaman. Ang sinasabi natin diyan, dahil ang Diyos, o dahil ako ay nasa kaharian ng Diyos, dahil ang Diyos ko ay ang Diyos na walang hanggan, wala na akong hahanapin pa, dahil kung ano ang mayroong kaya niyang ibigay, yan ay hindi mawawala, hindi mauubos, hindi lilipas kailanman. Pero yun nga, minsan kinakanta natin yan, minsan tinatanggap natin yung katuruan na yan, pero may mga pagkakataon sa buhay natin na mas hinahangad pa rin natin yung mga bagay na lumilipas sa mundong ito. Yung mga bagay na pansamantala lang na mayroon ng mundong ito. Ang tanong ngayon, ulitin natin, tanungin natin yung ating, pakinggan natin yung tanong. Ano nga ba talaga, sabihin na lang siguro natin, tinatanong tayo ngayon ng ating hari na si Jesus. You want to be king or do you want to be in the kingdom? Gusto mo bang ikaw yung hari o gusto mo ikaw ay nasa kaharian? You want the satisfaction that the world can offer you, or you want to enjoy God forever? Kung ano ang sagot ninyo sa katanungan na iyan, ay magiging bahagi o magkakaroon yan ng kaugnayan o epekto, hindi lamang sa buhay na ito sa mundo, kundi maging sa pangalawang o sa buhay na pagkatapos ng mundong ito. Tayo po'y manalangin.
O aming Panginoon at Diyos na makapangyarihan sa lahat, kaawaan niyo nga po kami sapagkat alam ninyo na madalas pa rin sa aming buhay na hinahabol namin ang lahat ng mga bagay ng mundong ito ng buong lakas, buong pag-iisip, at buong kakayanan namin, Panginoon. Sa halip na Ikaw ang aming hangarin. Panginoon, kaawaan niyo po kami. Kaawaan niyo kami sapagkat alam namin na kayo lamang ang panggagalingan ng totoong buhay, ng totoong kagalakan, ng totoong satisfaction, Panginoon, na hindi namin kailanman makakamtan sa mundong ito. Tulungan niyo kami na makalaya sa paniniwala na kaya namin maging katulad ng Diyos, na makapagdesisyon sa aming sarili kung ano ang mabuti at kung ano ang masama. Tulungan niyo kami na patuloy na manghawakan lamang sa inyo at ma-enjoy namin ang inyong walang kapantay na pag-ibig na ipinadama sa amin. Ang lahat pong ito ay aming idinudulog sa inyo sa ngalan lamang ng inyong anak na si Jesus. Amen.